Mga kababayan, mga katambay, kamusta po muli? Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Samahan niyo po muli. Umpisahan na po natin, magkomentuhan po tayo mga kababayan. Komentuhan po natin itong pahayag po ng ating Vice President Sara Duterte. Una po yung sinabi po ng Vice President na ang sabi raw po ng dating Pangulong Duterte ay talagang naniniwala ang dating Pangulong Duterte na mali ang pag-aresto sa kanya ng gobyerno po ng binagoong Pilipinas. At nagpahayag din po ang Vice President na kung uuwi o makakauwi pa ang kanyang ama ay baka manganib lang ang buhay nito. Baka magaya lang daw po ito. Magaya lang daw po sa sinapit po ni Ninoy Aquino Sr. Alam naman po natin kung ano kasaysayan ni Ninoy Sr., di ba? Yung hindi pa nakakatuntong sa lupa, nasa eroplano pa lang, ay kinitil na po ang buhay mga katambay. Yan po ang ating kukomentuhan. Umpisahan po natin mga katambay. Unahin po natin itong naniniwala ang dating Pangulong Duterte na illegal at talagang maanumalya ang ginawang pag-aresto sa kanya. Alam naman po natin yon dahil lalo-lalo po ang dating Pangulong Duterte, isa po siyang abogado at piskal at dating Pangulo. Alam niya ang batas. Di ba mga kabayan? Umpisahan na po natin. Sinasabi niya lagi, alam niya na mali ang ginawa, and at to the very minute na tinulak siya paakyat ng eroplano, mali ang ginawa. Ito ang paniniwala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng nangyaring pag-aresto sa kanya noong March 11 pagdating galing Hong Kong. Nauna nang ipinaliwanag ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte na hindi tama ang naging pag-aresto sa dating Pangulo. Ipinaliwanag ni VP Sara na alinsunod sa patakaran ng International Criminal Court. Dapat ay dinala muna ang former president sa local court matapos itong arestuhin, at ito aniya ang paulit-ulit na ipinupunto ni FPRRD bago siya isinakay sa eroplano at dinala sa The Hague, the Netherlands. ilang beses niya sinabi na I want to be tried in a Filipino court before a Filipino judge and a Filipino prosecutor, because he knew that number one, wala talagang basihan yung kaso. Nananatili naman ang paninindigan ng gobyerno na may basihan sa batas at nasunod ang tamang proseso sa pag-aresto sa dating Pangulo. Sa kabila ng mga ito, ipinauubaya na ni VP Duterte ang investigasyon sa ICC at ito na aniya ang magsasabi kung ang mga isinampang kaso laban sa dating Pangulo ay may katotohanan. Kaya minsan naisip ko, naging kaso lang ba ito dahil sinusulat sa media na thousands ang namatay? I do not even understand paano naging crimes against humanity ang 43 counts of murder na ngayon ay lumalabas. Hindi naman ata totoo lahat yung mga witnesses at yung mga complainants. But that is a thing for the courts and the lawyers to discuss inside. Samantala sa nalalapit na pagdiriwang ng ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Duterte sa darating na March 28, nagpaabot ito ng kondisyon sa kanyang mga anak na planong bumisita sa kanya sa loob ng detention facility. Sabihan mo si Paolo na okay lang ako. At huwag siyang pumunta dito hanggang hindi matapos ang eleksyon at maging congressman siya ng 1st District ng Davao City. At sabi niya, sabihin mo kay Baste, hindi siya pwedeng pumunta dito hanggang hindi matapos at ma-elect siyang Vice Mayor ng Davao City. Sabihin mo kay Kitty, hindi siya pwede bumisita dito hanggang hindi siya abogado.
Dagdag pa ni VP Sara na kahit nasa The Hague si FPRRD ay iniisip pa rin nito ang kanyang mga anak na kailangang magtrabaho at mag-aral. Sa ngayon ay nasa maayos pa rin kalagayan ang kanyang ama sa loob ng detention center. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko. Ayan po mga tambay, isunod po natin itong isa. Saka po natin komentuhan mga tambay. Sinabi ko din sa kanya yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. Kung ipipilit na makauwi ng Pilipinas, baka matulad ka sa nangyari kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Ito ang babala ni Vice President Sara Duterte sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inihayag ito ng pangalawang Pangulo nang humarap sa mga taga-suporta sa meet and greet event sa The Hague, Netherlands noong linggo March 23. Ayon kay VP Sara, paulit-ulit siyang tinatanong ng kanyang ama kung kailan siya makakauwi dahil nais nitong mangampanya bilang alkalde ng Davao. Ngunit may pag-aalala ang Vice Presidente sa seguridad ng kanyang ama. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Meron man ako worry para sa kanyang safety and security, pero lagi niyang inuulit-ulit talaga, ibalik niyo ako sa Pilipinas. Hinamon naman ng Malacanang si VP Duterte na magpakita ng ebidensyang may banta sa buhay sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sana kukuha yung mga threats. As a matter of fact, hanggang ngayon yung sinasabing threats kay VP Sara, hindi pa rin po na ipapakita sa NBI at saka sa PNP. So saan lamang po ito nakukuha? Kailangan po natin kasi ng mga materyales, ng mga ebidensya bago po magsagawa ng ganitong mga klaseng statements. Wala pong katotohanan yan. Giit pa ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, mahirap ikumpara si dating Pangulong Duterte kay Ninoy. So napakalayo pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder or crimes against humanity. Namatay si Ninoy noong August 21, 1983 matapos siyang barilin sa tarmac mismo ng Manila International Airport na ngayon ay Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Nakita niyo ang tambay? Bigla pong salag ang PCO Undersecretary Claire Castro at talagang sinasabi pang mass murder mga tambay at crimes against humanity. Ang sinasabi po, ang isinampa po nila sa ICC ay 43 counts lang po. 43 counts. Saan ka nakakita ng mass murder, mga tambay? 43 counts at crimes against humanity, mga tambay. Crimes against humanity, ang ikinaso 43 counts. Anong klase pong anong klase? Anong klaseng pangangatwiran po ang ginagawa po ni Yusek Claire? Hindi po ba fake news ito? Nakakahiya. Kung sinasabi nyo na napakaraming pinatay o mass murder ang dating Pangulong Duterte, bakit 43 counts lang ang isinampa sa ICC? And mas marami pa yung pinatay ng MPA eh. Di ba? Isang damukal pa pinatay ng MPA. At isang damukal pa ang pinatay ng mga adik. Ang mga bangag, mga ginahasa, pinatay. Mas marami. Hindi lang 43 counts ang pinatay nila. Di ba? At lalong-lalo ang NPA. Sa tingin nyo, 43 counts lang ang pinatay ng NPA at mga ginahasa at pinatay ng mga adik. Sige nga, nakakahiya. Nakakahiya po mga tambay. Nakakahiya. Ang makikita po natin, mga kababayan. Parang yung mga pinatay nga mga terorista, napakarami di ba? Sa ating bansa, mga terorista, yung namatay po sa Marawi. Di ba? Yung ating mga bayani na pinatay ng mga terorista, yung sa 44. Di ba? Mga bayani natin. Di ba? At yung pinatay po ng martial law,
Yung po ba yung pinatay ng martial law, mga kabayan, wala po bang 43 counts yun? Di po ba napakarami no? Napakahigit? Daan-daan libo po, di umano ang napatay doon ng martial law. Daan-daan libo, di umano. Yung po ba hindi crimes against humanity yon? Claire Castro at yung pinatay ng yung mga pinatay ng mga addict at yung mga pinatay na NPA, hindi po ba crimes against humanity yon? Yusek Claire Castro, hindi po ba fake news ang pinagsasabi nyo? Di ba? At matalino po ang mga Duterte sa ginagawa pong galawan ng gobyerno. Talagang masasabi ng mga Duterte na baka sila ay matulad sa ginawa kay Ninoy Senior. Dahil traitor po, di umano, traitor ang gobyerno. Bakit nyo masasabi hindi traitor? Kulang na nga lang siya, papatay dahil ikaw ginawang parang hayop, dinala ka sa The Hague, Netherlands, sa ICC, ng kidnapping ang ginawa. At walang red notice. Walang red notice po. Bigla ka nalang isinakay at hindi ka dinala sa lower court, sa mababang korte ng ating bansa. Di ba? Kaya nga mismo ang dating Pangulong Duterte, ano sinasabi niya? Illegal ang pag-aresto sa kanya. Illegal. Dahil hindi rin naman nasunod yung proseso ng ICC kung paano umaresto ng individual katulad ng dating Pangulong Duterte. Dahil yung kanilang Rome of Statutes ay number 1 po, manggagaling po muna ang investigasyon. Kailangan po sa local court ng Pilipinas. Nangyari po ba yan, Yusek? Nangyari po ba yan, Yusek, sa dating Pangulong Duterte, yung ginawang pag-aresto sa kanya? Nakaharap man lang ba siya sa korte ng Pilipinas? 43 counts. Crimes against humanity na agad. 43 counts. Unbelievable. Kaya nga sinasabi ni Vice President Sara Duterte, sinasabi nila napakaraming namatay o pinatay ang war on drugs, mga kabayan. Ito po ba ano bang klaseng pagkamatay ito? Ito po ba fake news lang? Dahil puro sa media lang natin naririnig? At sa mga aktivista, sa mga leftists na napakaraming pinatay? Di ba? Daan-daang sinasabing libo-libo, 30,000 plus ang namatay. Pero ang ikakaso mo, crimes against humanity, wala pang 50. Nakita nyo po? Puro fake news po yan. Di ba? Fake news po, mga kabayan. Kasinungalingan. Samantalang yung 43 counts na yan, sa Pilipinas, kayang-kayang litisin yan kung yan totoong may ebidensya. Wala nga ebidensya mahigit 30,000 ang pinakakalat nila. Paano yun? Ano ebidensyang ihaharap nila ron? Kung ito nga 43, ano sabi ng Vice President? Yung iba, karamihan pa. Puro gawa-gawang ebidensya lang. Mga kababayan, matalino po ang mga Duterte, puro abogado po yan. Puro abogado. At ang dating Pangulong Duterte, napakatalino niyan. Isang prosecutor yan, abogado, naging magaling na presidente ng bansa. Ikukumpara mo sa binagoongang Pilipinas? Ikukumpara mo sa isip ng Pangulong Marcos? Ikukumpara mo sa experience ng pagiging maalam sa batas? Ikumpara mo si Pangulong Marcos kay Pangulong Duterte? Sige nga. Wala sa kalingkingan ng Pangulong Marcos sa utak at galing ni dating Pangulong Duterte, lalo-lalo sa pagiging maalam sa batas, pagiging abogado at prosecutor. Ano po ba? Ano po ba ang credential ng isang Pangulong Marcos? Sa credential ng Pangulong Duterte, sige nga. Maliban sa, hindi nakagraduate. Di ba? At may issue ng droga, may issue ng pulburon, credential, weak leader, credential. Di po ba? Sige nga, ikumpara mo sa dating Pangulong Duterte. Sa achievement, ano achievement? Ilagay na lang natin sa achievement. Ano achievement ng 3 taon? Sige nga. Hindi naman po tayo mga bulag. Hindi naman po bulag ang mga Pilipino. Nakikita ng mga Pilipino. Ano achievement ng Pangulong Marcos ng 3 taon? Ikumpara mo sa achievement na gawa ng dating Pangulong Duterte. Sige nga. Attorney Claire, ano po achievement? Pabagsakin ng mga Duterte sa loob ng 3 taon at ipatapon na parang hayop sa Netherlands, sa ICC, sa The Hague.
achievement po, yan ay pagmamalaking sa mga Pilipino. Hindi na po tangat gago ang mga Pilipino. At hindi po malayo, di umano, na sa ginagawa pong paghuhudas at pagtitrador sa mga Duterte at lalong-lalo sa dating Pangulong Duterte, ay hindi malayo, di umano, na sapitin din po niya ang sinapit ni Ninoy Aquino Sr. Di mo ba? Na walang kalaban-laban, Pinas lang. Sa eroplano pa lang. Dahil mismo, nakita po ng mga Duterte kung paano po maghudas at magtrador ang ating gobyerno ng binagoong Pilipinas sa pangunguna po ng Pangulo ng Bansa na napakarami po achievement. Kung si Attorney Claire Castro po ang satanungin po natin, isang damukal po ang nagawang mabuti. Unang-una po ang pagtitrador at paghuhudas sa ating bansa. Mga kababayan, kaya po masasabi ng Vice President yan. Masasabi ng Vice President na manganganib ang buhay ng kanyang ama dahil nanganib na nga ang buhay ng kanyang ama nang mula na siya ipatapon. Ipatapon siya na parang hayop. Di po ba para na siyang pinatay? Dahil binura mo sa Pilipinas? Binura mo? Pinatapon mo, pinamigay mo sa ICC? Di po ba? Pagpatay na yon ng iyong dignidad, pagpatay na yon ng bilang ikaw ay isang Pilipino, pinatay mo na yon. Pinatay mo na ng pagiging Pilipino dahil itinapon mo na. Pinamigay mo na sa banyaga. Di po ba? Pagpatay na nga yun. Okay ka lang, Claire? Attorney Claire, okay ka lang? Sana hindi mo danasin yan na ipamigay ka at itapon ka ng gobyerno. Yusek. Tapos sasabihin mo, kailangan ng proof. Hindi pa ba proof ito? Illegal na pag-aresto, kidnapping, paghuhuda sa bayan, pagtitrador sa bansa, sa ating judicial, sa ating soberenya. Hindi pa ba ito sapat? At kailangan pa bang gumawa ng sabihin mo ebidensya? Kailangan pa bang magpresenta ng ebidensya? Matalino ang mga Duterte. Sa galawan pa lang ng gobyerno ngayon, alam na nila na po pwede silang mapahamak lahat. Nakita nyo naman po, magmula po sa institusyon ng Kamara at Senado, nakita nyo po kung paano pabagsakin. Yung tanggalin ang tiwala ng Pilipino na mahigit 32 million na bumoto, i-impeach lang po ng iilang senador. Sige nga, hindi po ba pagpapabagsak yan? Pagkitil po sa kalayaan ng Pilipino na mamili ng ihahalal na taong gobyerno. Di po ba pagpatay na yan sa demokrasya? Di po ba? Nakakalungkot lang po mga tambay. Palibasa, sinusuka na po sila ng taong bayan. Sukan-suka na po mga tambay. Magmula po nung gawin po nila ang paghuhudas, pagtataksil sa ating bansa, sa ating soberenya, sa ating judicial, ipamigay ang isang dating Pangulong Duterte na parang hayop. Pinatay mo ang kanyang pagiging Pilipino. Pinatay mo na po siya bilang Pilipino na pwede naman po siyang mahatulan kung talagang totoo ang akusa sa kanya na crimes against humanity. 43 counts. Imposible. Isa kang dating Pangulong Duterte, crimes against humanity, mass murder, 43 counts, 6 na taon, tapos nanungkulan pa siyang mayor. Kumuha ka pa ng mga kaso ron. Ganun lang. Gaano po namamatay ngayon sa ating bansa? Sige nga, mga biktima ng mga kriminal at mga adik at mga MPA, araw-araw. Sige nga, mahigit 40. Mahigit 40 plus ang namamatay araw-araw sa atin. Biktima ng masasamang tao. Di po ba? Realidad. Kaya ito po, mababasura po ito, mga kabayan. Basura po ito. Kahihiyan po ito ng ICC, mga kabayan. Kahihiyan po ito. Para sabihin mo mass murder, 43 counts. Ang kaso, kaya nga mismo ng Vice President at ang dating Pangulong Duterte, walang kasaysay-saysay yung ikinaso sa kanya. At syempre, walang kalatoy-latoy po at mababasura lang po. Pagka ang batas po ang nasunod, lalo-lalo po ang Rome of Statutes ng ICC, yung kanilang batas. Dahil sila po ay last resort lang. Last resort lang po ng bansa na nasasakupan po o miyembro po nila. Doon pa nga lang po sa pagiging miyembro, sablay na po ang ICC.
hindi na po miyembro ang Pilipinas. Wala na po silang jurisdiction. Doon pa lang, sablay na po ang ICC. At sablay na sablay po doon sa ginawa pong pag-aresto ng pamahalaan po ng binagoong ang Pilipinas. Kaya nga po napakaganda ng pahiwatig ng Vice President. Pag-iingat po sa kanila yon. Pag-iingat po yon. Kasi traitor po. Traitor po ang ating pamahalaan ngayon. Hindi mo alam kung kailan ka gagawa ng masama. Kung kailan ka gagawa ng kasamaan ng pamahalaan. Nakita niyo po kung gaano po sila ka-traitor. Pagbaba mo pa lang na airport, dinisarmahan ka na. Hindi ka naman dinala sa tamang proseso ng batas. Saan ka dinala? Sa Villamor Air Base. Sinecured ka na ron. Ni pamilya mo hindi makapasok. Ni Vice President hindi nakausap ang kanyang ama. Bigla na lang sa pilitan. Pinuroseso na nila agad doon. Ang pag-alis, planado, planted. Di ba? Na hindi na makarating sa hukuman. Idiretso na po sa dahig. Di ba? Traitor? Di po ba traitor? Hindi mo alam kung kailan ka gagawa ng masama, ng kasamaan ng gobyerno ng binagoong ang Pilipinas? Di po ba? Malinis po ba sila magpatakbo? Attorney, malinis po ba ang gobyerno na pinaglilingkuran mo ngayon? Malinis po ba? Kung yung issue nga ng asawa hindi mo mapaliwanag, yung issue nasaan na? Di ba? Nasaan na ang asawa? Nagtatanong din ang sambayan ng Pilipino. Nasaan na kaya ang First Lady? Nagtatanong lang po si Kamanong, mga kabayan. Kaya po yung sinasabi nga ng dating Pangulong Duterte, napakaganda rin pong napakaganda rin pong advice sa kanyang mga anak, di ba? Lalong-lalo po sa ginagawa pong panggigipit ngayon ng gobyerno sa kanila at sinasabing pagtitraidor, tinraidor na ang pagiging Pilipino, tinraidor pa ang bansa. Napakaganda po yun. Katulad po, magkakaroon po siya ng darating po ang kanyang kaarawan, ang kanyang 80th birthday. Ano po bilin niya sa mga anak niya? Napakagandang bilin po yun. Dahil nga po, napakadelikado po ng sitwasyon ng kanilang pamilya. Huwag muna kayong umalis. Huwag muna kayong pumunta rito sa Dahig, sa Netherlands. Tapusin niyo muna ang halalan. Ano po, di po ba? Manalo ka muna bilang congressman. Yan po ang bilin niya sa kanyang panganay na anak. Ano naman po ang bilin niya sa pangalawa? Sa pangalawa po sa bunso, kay Mayor Baste. Manalo ka muna bilang vice mayor. At ang pinakamatindi, mga tambay, ang bilin niya po sa kanyang lawin. Dahil alam naman po natin ang Agila ay malapit na po sa Malacanang. Kabilin-bilinan din po niya sa kanyang lawin na bunsong anak. Sino po ba ang lawin? Si Kitty. Ano po ang bilin niya sa kanyang anak na lawin? Lawin ng Mindanao? Mag-abogado ka. Mag-abogado ka. Napakagandang bilin, mga kabayan. Magtapos ka na abogasya. Hindi katulad ng binagoong ang Pilipinas. Ipinagmamalaki sa bansa. Napakagaling daw pong presidente. Mga tambay, pagka si Claire Castro, si Yusek ang tinanong mo, napakagaling, walang nilalabag na batas, pero hindi naman abogado. Hindi nakatapos din ng pag-aaral. Pero napakagaling daw pong Pangulo, mga tambay. At paano mo paniniwalaan na sumusunod sila sa batas? Ang Pangulong Marcos, hindi naman siya nakatapos at hindi siya abogado. Mga tambay, sino po paniniwalaan natin? Kung yung mismo na Yusek na abogado, mukhang hindi rin po yata alam ang proseso ng batas. Mga katambay. Dahil lang po para maipagtanggol ang kanyang Pangulo na hindi abogado at hindi nakatapos ng pag-aaral. Mga kabayan, sino po? Sino po sa tingin niyo ang paniniwalaan ng taong bayan? Yung pamilya na pilit pinapatay na pagiging Pilipino? Pilit pinapatay ang kanyang kalayaan na humarap sa hukuman ng Pilipinas? Sino po paniniwalaan natin? Yung abogado na pilit nilang pinapatay? Ang dating Pangulong Duterte o itong Pangulong Marcos at si Attorney Claire na mukhang itinutwist po ang proseso ng batas. Abogado po siya. Pero ang proseso ng batas sa kanya ay shortcut. Ibang klase po ito. Di ba?
Paniniwalaan mo isang Claire Castro sa kanyang paliwanag, sa kanyang mga interview, isang prosecutor, isang magaling na abogado at dating Pangulo. Ikumpara mo kay Claire Castro na sinasabi ni Ka Eric na miyembro yan ng CPP, NDF. Miyembro daw ayon kay Ka Eric, si Franz Castro. Supporters daw po yan, di umano, ng CPP, NDF. Totoo kaya yung sinasabi ni Ka Eric? Dahil si Ka Eric po yung dating NPA. Totoo kaya yon? Mga leftist po pala sila, di kaya? Nagtatanong na po si Kamanong. Hindi naman po masamang magtanong. Kaya po pala, never po nating narinig sa isang Yusek na kinukundina niya mga kaliwang grupo. Lumalakas po at never niya pong kinukundina ang ginagawa po ng Makabayang Black. Mga tambay. Hindi po kinukundina ni Yusek ang gawain po ng mga leftists, mga kabayan. Bakit kaya? Tama kaya ang sinasabi ni Ka Eric? Di ba? At yung sinasabi rin ni Vice President, idugtong po natin, pag-iingat po yun. Nakita po natin kung paano po sila gipitin. Pati ang kanilang mga security. Di ba? Nakita niyo po ang mga security ng Vice President. Yung kanyang mga pinagkakatiwalaan sa mahabang panahon, pilit pong tinatanggal at pilit binabawasan ang kanyang security. Hindi po ba ito banta na pwedeng merong mangyari sa buhay niya? Dahil ngayon po nakita po natin yung dinadanas po ng Vice President, panggigipit ng 3 taon, pagpapabagsak. Di ba? At nakita na rin po ng mga Pilipino kung ano pong nangyari sa dating Pangulong Duterte. Kung paano po tradorin at hudasin, mga kabayan. Kaya po dito, paano mo paniniwalaan ng pamahalaan ngayon na malinis silang gumalaw? Malinis silang maglingkod sa ating bayan. Lilinis po ba yan? Ang ginawa lang pong trabaho sa atin ay pamumulitika, korupsyon. Sige nga, pamumulitika at issue ng mga korupsyon. Ang ginawang trabaho sa atin, wala pong ginawang trabaho po na makakamit at makakaramdaman lang na konting ginhawa ang mga Pilipino. Meron po ba? Nada. Puro kaluwagan po ng mga politiko ang pinagtatrabaho po nila. Kaluwagan po nila. Protection po ng kanilang political career na hindi na po mawala sa kanila. Yan po. Protection po. Kaya po mga kababayan, yung sinasabi po ng dating Pangulong Duterte ay may katotohanan po yun. Lalo-lalo po yung sinabi ng Vice President. Lalo-lalo po sa kanilang mga buhay. Hindi lang po buhay ng dating Pangulong Duterte na pwedeng matulad sa dating Senador Benigno Aquino Sr. Na hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon na maiyapak ang kanyang paa sa lupang sinilangan. Mas mainam pa nga yung ginawa pong panggigipit kay Ninoy Sr., di ba kung titingnan nyo? Yung ginawa pong panggigip, ganon din po Halos ang kagandahan na kay Ninoy, tumakas po sila, di ba? Tumakas. Nakatakas po sila dahil po sa martial law, panggigipit. Di ba nakulong nga po yan? Nakulong po ang Ninoy, di ba? Kasama po yung matandang Lopez. Di ba? Meron po yan ilan po yata sila noon yung kung natatandaan niyo po. Nakulong po muna yan bago po tumakas o bago po nakatakas papuntang Estados Unidos ang senador. Dahil po nanganganib po ang buhay nila nung panahon po ng martial law, ng panahon po ng ama ng Pangulong Marcos. Di ba? Tumakas po yan. Dahil nga po, delikado po sila nung mga panahon na yon. Di ba? May history po sila May history na po pwede ka pong magkaproblema o pagka minalas-malas kayo, makitil ang buhay mo. Dahil may history po ang kanilang pamilya na pag gumamit po ng kapangyarihan ay may dahas. Ang pamilya Marcos ay may history po kung paano po sila gumamit, di ba? May dahas na kapangyarihan. Dahil nakita po ng mga taong bayan, lalo po ng ating mga ninuno, ng ating mga ama, ng ating mga lolo't lola, ang nangyari po ng martial law, batas militar. Di po ba? Kaya po hindi malayo yung pwede rin pong gawin ng isang dugong Marcos sa isang Duterte, yung danasin po ng Ninoy Aquino Sr. Dahil nga po, hindi man siya pinapatay, pero itinapo naman po siya parang hayop. Pinatay po ang kanyang pagiging Pilipino.
pinatay po ang kanyang pagiging isang malayang Pilipino na hindi man lang po naliti sa ating bansa. Isa na pong pagpatayan. Kaya malaki rin po talaga ang chance kung siya po ay makakabalik. Isa po itong kahihiyan. Isa pong kahihiyan ito sa isang Judas at isang traidor ng bansa. Kung mapapatunayan po na ang ginawa nila ay isang pamumulitika, demolition job, sa tingin nyo, magugustuhan ito na isang Judas at isang traidor sa bayan? Matatanggap po ba ito? Yung kahihiyan, ngayon nga lang po, sinusuka na siya ng taong bayan. Tapos, sasabihin pa ng ICC na mali ang ginawa ng mga Judas, di umano, at ng mga traidor di umano sa kanya. Sige nga. Di ba? Ano po ba magiging last resort nun? Ano po ang susunod nun? Yung last. Alam nyo na po, ibig ko sabihin, mga kabayan. Kaya po, wala po tayong makukuhang magandang sagot sa Malacanang dahil nakikita po natin sa kanilang gawa. Kahit po sila magyayaw-yaw ng magyayaw-yaw, pero nakikita ng mga Pilipino sa gawa kung paano po sila magtrabaho at kung paano po sila manggipit sa mga Duterte. Kitang-kita naman po yan ng 3 taon. Hindi naman tayo bulag at bobo at gago, mga kabayan. Bago po tayo magtapos, shoutout po muna natin. Inom po muna si Kamanong. Ayan po. Shoutout po muna tayo sa ating mga kababayan, sa ating mga taga-suporta at lalong-lalo sa mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po kay Kingston ng 123 ng Hong Kong, Gina Ray, solid ng DDS ng Berlin, Germany, at Jake Yahoo 4531, Jasmine Channel, Telma Pasaw ng Dan Rivero ng Anchorage, Alaska, Bon Rosales ng France, John Sarip ng Amsterdam, Holland, Jonah Banks ng 1077, Milwaukee, Wisconsin, USA, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michela Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta 9828 ng Korea, Lopez Ivina ng Saitama, Japan, Librado Reyes 8529 ng California, USA, Danilo Vasan Jr. ng Jubail, Saudi Arabia, Roberto Papa, United Kingdom, 29 Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, at Donaldson Paras ng Canada, at LKD 459 ng Belgium, Hermogenes na Maramag, Manuel Ramos, Neshin 85 Kingdom of Saudi Arabia, Richard Macelones. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat at sa mga biyayang pinagkakalo po. Maraming salamat po. At shoutout din po sa kasulok-sulukan po ng ating bansa, mga kababayan ko. Shoutout po sa inyo, mabuhay po at ingatan nawa, at ganun din po sa mga kababayan natin sa buong mundo, kasulok-sulukan ng mundo na may Pilipino. Shoutout po, ingatan nawa po, mabuhay po kayo. At syempre po, thank you po sa naagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po mga kabayan, wag po natin kalimutan na ipanalangin po, isama po natin sa ating mga dasal at panalangin ang pag-iingat po at ingatan po ang pamilya Duterte, lalong-lalo po ang dating Pangulong Duterte na siya po ay maingatan at siyempre po mabigyan pa po ng kalakasan, lalong-lalo sa kanyang kalusugan. At siyempre po madugtungan pa po ang kanyang buhay nang muli po siyang makauwi ng mapayapa sa ating bansa, mga kababayan, at maingatan. Thank you po sa muli. Paalam. Bye-bye.